muling nagpatutsadahan ang palasyo ng kampo ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules. Parinig ni VP Sara, hindi na trabaho pa ng Pangulo ng Bansa ang saksihan ng pagsira ng mga iligal na droga sa Tarlac. Depensa naman ng Malacanang, hindi photo ops ang ipinunta ng Pangulo at ito'y obligasyon niya sa taong bayan. May balita si Criza Lopez. Photo ops lang. Hindi pinalagpas ng palasyo ang pangkikwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsira ng iligal na droga sa Capas Tarlac. Sagot ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, trabaho at hindi bakasyon ang ginawa ng Pangulo sa Tarlac, partikular ang pangunguna sa pagwasak sa iligal na droga na nakumpiska ng mga otoridad. Giit niya na hindi lamang photo opportunity ang ginawa ni Pangulong Marcos sa Tarlac dahil ang larawan umano ay nagsisilbi rin na babala sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Gayon din para sa mga Pilipinong naghahangad na tuluyang mawakasan ang problema sa iligal na droga. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang iligal na droga. Nitong Miyerkules, pinuna ni Duterte ang pagpasinaya ni Pangulong Marcos sa incineration sa mahigit 1,530 kilogram na iligal na droga na nasa wata ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA mula sa iba't ibang operasyon. Nagkakahalaga ang mga iligal na kontrabando ng 9.48 billion pesos. Ayon kay Duterte, hindi ito trabaho ng isang Pangulo. Ang dapat anyang atupagin ni Marcos ay tiyakin ang pagpapabuti sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Subalit pinaalala rin ni Jose Castro ang isang larawan kung saan pinasinayaan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Duterte, ang pagsira sa mga iligal na droga noong 2020. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Binigyang diin ni Castro na ang pagtatrabaho ng isang Pangulo ay hindi dapat itinatago sa taong bayan. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga iligal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang iligal na droga sa magnetic. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.